Les, bakit nagmamadali? Tsaka pangalawa po, sino po ba ang mataas? Konsehal po o Vice Mayor? Vice Mayor po. Vice Mayor. So, niyo po yung applicant, yung may-ari po ng Pogo. Ang sabi niyo po, hindi niyo po kilala. Tama po ba? Nung time ng Vice Mayor kayo, sino ba ang pumipirma ng resolution pag pinasa? Lahat po ng mga councilor po. Hindi po, yung final signatory. Kayo po, di ba? So kung kayo po ang pumipirma, sisiguraduhin niyo po na kilala niyo dapat lahat ng mga aplikante. Tama po ba? By the way, bago niyo po sagutin na, galing po ako ng LGU. So alam ko po lahat ng mga dapat gawin. So, ang tanong ko po ulit, hindi niyo pa rin kilala yung Pogo operator? Hindi man lang niyo inimbita sa isang session o isang committee hearing? Ang pagkaalam ko po, ang legal matter po at saka yung chairman ng Games Amusement po. Hindi po. Acting Mayor, kahit sila po nagpaano, isasubmit sa opisina po nyo, kayo po nagpipreside eh. Hindi naman yung po ipapakalendar yun, hindi rin yung po itatakal yan, kung hindi po kompleto ang papel. Tama po ba yun? Yes, Your Honor po, ang po kasi nagkalendar, si Councilor Rene Rivera po sa Sangguniang Bayan Secretary po. Hindi po tama po yung kahit nakakalendar. Kahit naka-agenda po yan, titignan nyo po yung papel. Kompleto ba mga requirements nito? Sino ba may-ari nito? Tama po ba to? Tama po ba yun? Kasi ako po lang ang nag-a-approve Hindi. based on the approval na po ng Sangguniang Bayan. Hindi. At alam ko po yun. Mr. Presiding Officer, ang Vice Mayor ang pipirma. Bago po itawagin yung proponent niyan para magdepensa, titignan niyo po kung lahat po na requirements nandoon. Kung wala po, hindi kompleto po yung requirements, pwede niyo sabihin, hindi pwedeng i-discuss yan. Dito may mga kasama ko mga congressmen puro galing pong LGU, tama po ba? And also, the mere fact na in-endorse ni Gua Hauping yung Pogo na yan, ano ibig sabihin yun? Siya may-ari dahil pumapayag na kayo? Yun lang naman magandang po kasi Mr. Presiding Officer. Kasi hindi mo dapat aprubahan yun, hindi nyo pwedeng i-discuss sa floor yan. Kahit in-endorse ng kahit sinong majority floor leader o konsihal na without all the documents na prinisend sa inyo. Kasi po, nagmamadali po yung mga... So, parang VIP itong anong to. Parang so special. Pag hindi ba nyo na-aprobado nung araw na yun, titigil ang buhay sa bangban at kailangan nyo madaliin kahit walang dokumento? Ang sabi po ni Honorable Rene Rivera, Committee on Legal Matter po, nagmamadali daw po itong kumpanya na ito para mabigyan po ng loan. The more nga dapat yung chinek yung papeles, bakit nagmamadali? Tsaka pangalawa po, sino po ba ang mataas? Konsehal po o Vice Mayor? Vice Mayor po. Vice Mayor. So nakinig po kayo sa konsehal na kailangan po itakal to, nagmamadali. Ayos na tayo ng Without all the right documents. Actually po, nasa ombudsman na po yung kaso na nagkaroon po kami ng suspension po ng 3 months. Kaya nga po. But anyway, last na lang, Mr. So, in essence, kaya nyo minadali yan dahil sinabi po ng konsehal na Rivera na kailangan minamadali. And then kanina, sinabi niyo po, may endorsement po galing kay Gao Hauping. Tama po ba? Ang ano po kasi, kinusap po ni Mayor Alice Goo, si Honorable Rene Rivera, para po i-agenda po itong sumang technology. So, this must be a very special resolution for the mayor, for the councilor, to pressure the vice mayor to discuss it na agad sa session. So, yun lang po, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Pumaren. Of the Sangguniang. So, lahat ng papasok sa kalalabas, imposibleng hindi niya alam. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Ortega. The next interpellation. Talayong Barakate. Magandang hapon po sa ating lahat. Mr. Chair, I'd like to direct my questions to Ms. Cassandra Ong. Ms. Ong, kumusta ang pakiramdam mo? Nakatulog ka ba ng maayos? Nakakain mo ba? Okay ba yung pagkain mo? Okay lang po, Mr. Chair. Okay, so yung blood sugar mo okay naman.
May maintenance naman po. Okay, sige. Thank you very much. Sir Chair, Ms. Cassandra Ong, balikan lang po natin yung mga naunang pandinig, no? Na-establish po natin yung fact na you were born in 2000, in year 2000, right? And then you were not able to finish your elementary education. That's correct, right? Yes. Pwede pong pakigamit po yung mikropono. Tama po? Tama po, Mr. Chair. And then in 2019, you were 19 years old at that time, and you were already the representative of Lucky South 99. No? Tama po ba yun? Mr. Chair, I invoke my right against self-incrimination po kasi may final na rin kaso sa akin. Anong pong case yun, Ms. Ong? Sa human trafficking po. What does it, ano po yung kinalaman doon sa... But anyway, Ms. Ong, dito po, kasi it's already an established fact that you were, in 2019, you were already representing Lucky South 99 as indicated by the sublease agreement that you entered between Lucky South and Whirlwind Company. So, but the fact is, you were 19 years old at that time. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. So, sa unang pandinig din po, na-mention mo po na hindi niyo po sinusubaybayan itong hearing na ito prior to your coming here, no? Hindi lahat. Hindi lang. Bali, napapanood naman. Sobrang madalong po. Okay. So, aware din ho kayo dun sa mga unang katanungan regarding your first meeting kay Attorney Harry Roque? Yung mga kasagutan po niya? No po, Mr. Chair. Okay. So, maaari niyo po pong may salaysay kung ano po yung nature or yung circumstance ng inyong pag-meet ni Mr. Harry Roque? Saan po ulit, Mr. Chair? Maaari niyo po pang may salaysay kasi sabi niyo hindi mo kayo nakikinig or nanonood sa mga naunang pandinig ng committee ito. So, hindi rin ho, I think, nakita o napanood yung mga kasagutan po ni Attorney Harry Roque nung siya po ay tinanong kung paano po kayo unang nag-meet, no? So baka for fairness sake, no? Maaari niyo po ba bang may salaysay sa amin dito? Ano po yung nature, ano po yung circumstance kung paano ho kayo nag-meet first ni Attorney Roque? First time na mag-meet Yes, po, first no? time. Na-explain ko na po last time sa committee na to. Ang sabi ko po is, nakilala ko siya during nung time na after election po. After year yun? After election, mga around Kasi dalawa pong election in 2019, nagka-election po tayo. Opo, yung last election po is 2019. 20. Tama po ba? Hindi po. 2022. Opo. Okay, noong 2022 po kayo nagkakilala niya. Opo. Sa anong paraan po kayo nagkakilala, Mr. Chair, Ms. Ong? Sagot mo sa akin na wala kayo napag-usapan. No? Mr. Chair, sorry po. Ang sinabi mo po kanina is nung una po, di ba? To be honest, nung una wala po masyado. Ang alam ko, wala po talaga. Pero... Dahil kasi ang sabi, Mr. Chair, ang sabi, gusto ko lang pong ilinawin dito na kasi nga po you were very somewhat close or had an influence or perhaps meron kang certain relationship with Attorney Harry Roque na yung hiningi mo sa kanyang samahan kanya sa pag-course. So hindi lang yun acquaintances, maybe something is really between you. That's why I'm trying to understand whether Attorney Harry Roque was really telling the truth when he was asked the first time that you met. Ang sabi po niya is you met together in a convention or in a para po doon sa mga solar business, no? So now you're telling me you met Mr. Attorney Harry Roque in a dinner and hindi kayo nag-usap or wala kayo napag-usapan? Nung first, Mr. Chair, nung first meet po namin,
Ang pagkakaalam ko wala po. Baka possible po, ang kausap niyo po yung ninong ko po. Okay. But then again, tanungin kita. Sabi mo kanina, you were at this point in time, you were probably, let's keep 2022, you're probably around 19, 20, 20. You're 22 years old. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. Pwede mo ba sa akin malaman kung ano po yung alam nyo sa solar business, sa energy? O, hindi po ako yung mismong may alam po sa solar business po. So bakit kayo nag-meet kung wala kang alam sa solar business? Again po, yung ninong ko po, hindi po siya marunong mag-Tagalog, hindi po siya marunong mag-English. Alright. Pero ang sabi po, ni Mr. Harry Roque ay nag-meet kayo sa isang convention and not sa dinner. No? But be that as it may, just want to find out really the first meeting between you and Harry Roque and representing your ninong. Anong nangyari po? Anong company po ito nire-representang ng ninong nung nag-meet kayo? Bali, ang pagkakaalam ko wala pa po. Parang first meet po is parang pakilala po ang alam ko po. Yeah, pero at least hindi niya kayo imi-meet kung wala siyang interest o wala siyang mag-engage into business, hindi ho ba? By that time, noong time na yon, Mr. Chair, hindi po yata ako masyadong, hindi po ako yung naging translator ni time na yun. So, hindi. So anong ginagawa mo doon? Bali po, noong time na yun, I think galing ako somewhere, tapos sumunod lang po ako noong time na yun kung hindi po ako nagkakamali. Sumunod ka lang. Yung time na yun, Mr. Chair, bali siguro, other place po ako galing yung time na yun, tapos hindi po. Hindi, okay, babalikan ko na lang yun, Miss Ong. Kawawa naman. I'm not sure po, Mr. Chair. Sigurado ka? Opo. In 2009, Mr. Chair, nag-apply po ang Lucky South 99, in fact, for, nandito po yung application kit of Lucky South 99 as service provider for Krishna Games International dito po sa PAGCOR. I'd just like to, if I may request, Mr. Chair, the COMSEC, pwede pong paki-flash sa monitor yung service provider application form. Hindi, yung isa po. Yung application kit of Lucky South as service provider for Krishna Games International. Yan. Pirman niyo po ba yan? Miss Casio? Ikaw po yung nakapirma dyan sa isa sa mga form ng Lucky South 99 noong 2009 na nag-apply ito bilang service provider. Tama po ba? Parang, 2019, I'm so sorry, 2019. Mr. Chair, parang hindi ko po sulat yan. Do you have the copy po? Yeah, Pwede ko po pwede ko, ba? yeah. Comsec, please. Thank you po, Mr. Chair. Mr. Chair, I hope this will not be deducted from my time.